Meron naman tayo ngayon dito na Xremo 25. So troubleshoot natin ito. At hinatak na nila ito dito sa shop. So grabe yung leak. So ito yung dati na pinilitan natin sa cylinder block. Sobra magdadalawang taon na siguro. So siguro itong motor na to hindi nila na maintenance. So kapag mayroong mga leak mga ideas, so normal yan sa mga gasket dito sa takip niya. So dapat kasi ma-maintain nyo at huwag nyo hayaan na ganito siya. Kahit anong gawin natin at pagkapit natin ng mga bagong pisa at kung hindi natin ma-maintenance yung ating motor sa ating makina, so ganun pa rin yan. Kahit maganda yung pagkakapit, dapat ma-maintenance yun ang inyong mga makina tulad dito. Yan. So siguro ito hindi ito mandar at check rin natin. Yan. So dali natin doon sa harapan. So ito na may idea, si troubleshoot na natin itong Xremo 25. Check natin ito para makita natin kung meron siyang kuryente. Kasi hindi na ito mandar at tinatak na dito sa shop. Itong kanilang motor. So susi natin. Yan on. So tingnan natin kung meron siyang kuryente. Yan. Tingnan natin ito. Ay mga Diaz, wala sang kuryente. So first natin i-check yung sa kanyang sasian. Check natin. So para madali mga Diaz, una kayo mag-check sa sasian. Kasi dito sa Xremo 25 ay battery operated yung kanyang CDI. So kailangan natin i-check dito. Baka wala sang output. Pag i-on na natin, yan. This light natin lagay natin dito. Check muna natin sa positive. Ito yung galing ng battery at ng regulator. So dapat ilaw to. Ano, meron sang ilaw pero konti lang. Yan. Dito tayo sa ready lining na block. Pag hindi ilaw, ibig sabihin, merong problema sa kanyang sisian o sira na. So meron siyang ilaw. Kunti lang. So check pa rin natin mamaya yung kanyang regulator. Yan ang binuksan natin yung kanyang dito banda sa kanyang battery. Ayan. Grabe na yung ano nila dito. Nagmo-moist na sa positive. Check natin dito sa kanyang fuse. Ito na ang linya ng regulator. Regulator at papunta sa susian. Eh mga Diaz, mahina siya. Mahina yung kanyang ilaw. Kaya try natin sa isa. Dapat ilaw. Yan, umilaw sa mga Diaz. Umilaw siya at on natin susian. Dapat ilaw rin dito sa accessories wire. Dito sa ready line na black at ang kulay black. Dapat ilaw to. Ito ba diya sumandar sana mayroong battery. Pero dapat sa pagtanggal natin ng battery, dapat under rin siya. Pero kapag hindi mga ideas, either mayroong diferensya sa kanyang stator, pakasunog na o sa kanyang regulator. So tanggalin natin to. So dapat hindi sa matay. Yan, hindi naman sa namatay at kumandar pa rin. So try natin pandarin na walang battery. So dapat kasi kahit walang battery yan, andar pa rin yung Xremo 25. Try natin mga ideas. So hindi umandar yung sa kanya. So ito yung sa Kilex. Try natin kung andar sa ulit. Yan, umandar.
So meron ng diferensya yung kanyang regulator. So hindi na napandar, minsan andar pero kadalasan hindi na naglalabas yung kuryente dito. Ito yung sa pagkiling na regulator, so goods pa. So hindi yan nakakabit ang battery. So dapat kasi kapag battery operated, dapat andar pa rin yung motor kahit naka-disconnect yung battery. Pero kapag hindi sa mandar, ibig sabihin yan, mayroong diferensya ang inyong regulator. Kapag hindi sa andar na walang battery. So dapat kasi andar. Sumandar ng kanyang motor. Ino natin mamaya yung mga leaking dito. So bali dito may ideas, okay na, napalabas natin yung kanyang kuryente. Yan. So bali ito yung motor nilitan natin dati na magto 2 years na. May higit na siguro 2 years yung pagpalit natin ng cylinder block. Takasago na brand yung kanyang cylinder block. So goods pa. So bali ito ni-refresh ko lang kasi ito ay hindi kanong na maintenance na may-ari. So Takasago na brand yung kanyang cylinder block. Takasago. Ayan. Takasago ito. So goods pa. Ayan. Wala pa sa gas-gas 10. At dito tinuno natin yung kanyang carb. So ganito pa rin brownish. Ayan. So pero makapal na yung kanyang carbon. Kaya ni-refresh natin, carbonize natin para maging okay ulit yung kanyang power ng kanyang makina. Ayan. Maganda yung pagkatimpla. Kung sa XRM 50, so ganun rin. Pero mas maganda yun kasi brownness talaga yung sa kanyang intake at exhaust at yung sa spark plug. So dito, golden brown yun at dito brownness lang. Ayan. Pero gusto mo ideas, yan yung optimal na timpla ng air and fuel mixture. Ayan. So ni-refresh na natin. So wala itong sira, bali kinarbonize na natin ito para maging okay siya ulit. Yan. So kailangan kasi natin ng maintenance sa ating mga makina. So wag natin hayaan. So katulad dito meron sang leak. Yan. So common issue yan sa mga XR125, yung takip na dito. Kasi yung o-ring niya, yan, nag-flat na yung kanyang surface, kaya mas maganda kung palitan niya ito. Sa mga XR125 na i-file, so ganoon rin. Dito kadalasan yung issue na dito nagsimula yung leak. Yan. Kaya ito naging resulta niya. Yan. Pero sa loob ng makina, so walang problema. Yan. Carbonize na natin to. At maging okay na itong kanyang makina dito sa XR125. Yan. Pero may ideas pala natapos na natin at na-carbonize na natin yung kanyang cylinder block at yung kanyang head. Yan. So yan mga ideas, manda na siya. So bali ito mga ideas, i-carwash na namin ito kasi marumi na. Yan. So manda na ito kanyang isa rin. So carwash lang kulang dito at i-repair natin yung mga cover. So susian, siguro palitan ito. At dito maluwag na. Ito na mga ideas, kinarwas na natin at nakuha na ito ibang rumi niya. Ayan. Ito mga ideas, yung XR125, ayan, umanda na siya. So na-troubleshoot natin kanina at ni-refresh natin, kinarbonize natin yung kanyang sa cylinder head. Grind natin yung valvula at goods pa yung kanyang cylinder block. So ito yung Takasago na block na pinilit natin. So magdalawang taon na yung papalit natin to. So tingnan natin sa video natin sa YouTube channel. So matagal na kasi ito na ano natin. So kanina hindi sa mandara at walang kuryente. So na-troubleshoot natin mula sa regulator. Ito lang fuse. So hindi lang natin na videoan masyado kanina kasi may ingay sa shop. Yan, sa susian. Yan. Ganyan lang mga ideas pag mag-troubleshoot kayo kapag walang kuryente dito. So huwag kayo muna ang bibili ng pisa. Kailangan nyo munang i-troubleshoot. So yung battery tinanggal natin yon.
Kasi nagmo-moist na siya. So dito umandar siya kahit walang battery. Ayan. Kapag hindi naman siya umandar na walang battery, dapat kasi andar yan. Kasi ang nagdadala yan sa pag-andar itong regulator. Pero pag sira ang regulator, hindi andar itong Xeromoto 5. Ayan. So nakarwas natin at ibalik na natin sunod yung kanyang cover. Ayan. So goods yung kanyang makina. Ayan, tahimik. So pinagana natin. So wala pa itong battery. Yan, yung upuan napalitan. Yan. Wala pa kasi yung battery. Yan, signal light. Bila. So yung ilaw, ayan. Binalik natin sa dati. Kasi dati naka-battery operated. So mali yung pag ano nila. Kaya yung lead dito tinanggal ko. Kasi sira na. At yung low lang umiilaw. So tinanggal ko lang. So ipa-final na natin ito bukas. Yung ilaw niya. Low, high. So abangan nyo sa part of my ideas kung matapos na natin itong Xeromoto 5. Yan. Peace out.